Ako si Linda Walker, isang mahirap pero matalinong high school student sa probinsya ng Brookshire. Ang pinakamalaking pangarap ko ang makapasok sa Luminary University, makapasa ng civil service at magka-residency. Pero mababa pa rin ang score ko. Walang pang points ko. 650 sa probinsya ng Brookshire, di nga ako makapasok mismo sa top 1,000. O kaya sa Luminara. Sakto nung wala talaga akong maisip na paraan. Biglang may dumating na magandang balita. Rich kid pala ako sa capital city. Napagpalit pala ako nung pinagla kami. Nananaginip pa ako. Miss Walker. Miss Walker! Ay, Dito po. Miss Walker, sandali lang po. Linda Walker, ginagawa mo? Magka-drop out ka? Ako ang tunay na rich kid sa capital city. Kawawa kasi napagpalit ako nung pinanganak ako. Hindi ako magka-college exam. Capital City? Linda, sa mga nobela, laging huwag isuporta ang mayayamang magulang sa pwedeng anak. Ingat ka. Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kahit hindi nila ako gusto. Ang habol ko, residency. At hindi pamilya. Pagkatapos ng exam, babalik ako ha. Residency. Heto na ako. Nancy! 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 Mama, Papa, aalis na lang po ako. Hindi ako bagay sa pamilyang to. Nancy, tama na. Huwag kang matakot. Wala siyang kanama sa pinalaki kong anak ng 18 years. siguradong ito si Mrs. Luis, ang totoong nanay ko. Dito na lang muna siya. Kahit ayaw namin sa kanya. Pero subukan niya kapi-apihin ka. Kung nag-iinti naman siya, malalayasin namin siya. Mukhang ito ang pangalawang kapatid kong si Joseph. Ano ba? Huwag kang mag-aasal bata. Magpapahiya pa tayo sa ibang tao. Yung seryoso at kalmado, na may malalim at malamig na boses, siya ang Kuya Charles ko. Ay, ito pala yung sinasabi nilang showing who's boss. Napaka-boring. Kung may mga free time ako, magsasolve ako ng mga practice problems. Tapos na kami. Usap tayo. Teka, naisip ko ng sagot dito. Napapanggap ka ba? Kunwari, mabuti kang estudyante. Hindi nga. Ano ba yan? Tumahimik ka! Ay, nakakairita. Linda, next time, huwag ka na mag-aral sa sala. Masyadong mababa ang mesa. Di komportable. Tsaka hinihintay ka ng lahat. Sorry, akala ko nagpapwentuhan pa kayo. Wala kasi akong sariling kwarto, kaya dito na ako nagsulat. Ba't di mo sinabi na dumating si Miss Louise? Pasensya na po yung master. Kasalanan ko po. Mama, sorry po. Kasalanan ko po. Okay lang. Wala akong kinalaman sa'yo, ha? Napakapangit ang maarte. Ganito ba kababaw ang mga kailangang pamilya? Maayos naman ang kilos niya, pero halatang probinsyana. Sigurado may ugaling hindi Papino. Sa ngayon hindi siya bagay pumasok sa school ni Nancy. Dapat matutunan ng maayos sa mga rules ng pamilyang Lewis. Kopyahin mo. Una, gusto ni Master ng tahimik at ayaw niya ng maingay. Bawal tumingin ng diretsyo kay Master. Yumuko ng 90 degrees pag nagsaserve. Pangalawa, 6 a.m. kailangan ibagan ng sabaw na galing sa spring water. Sa gabi, maghanda ng food bath ng 40 degrees. Pangatlo, gusto ni Miss Nancy ng brace na talong at western food. Ay, 21st century ba talaga to? Sobrang absurd. Ano pupunta ako sa loob ng isang nobela tapos binubuli ako? Pasensya na. Pero ayokong kopyahin to. Pumunta ako dito para maghanda sa entrance exam, hindi para tumigil at maging katulong. Kung ayaw nyo, aalis na lang ako. Ano sinasabi mo? Nagkamali lang ang butler. Naibigay siya pang katulong. Huwag ka na magalit. Kung gusto mong protektahan si Nancy, kailangan mo talaga magsakripisyo. Pwede ba akong humingi ng kapalit? Pwede naman. Gusto ko sa school ni Nancy. Okay. Sige. Lumikit ka na kay Nancy. At huwag kang manggula. Nabalitaan ko ang mga teacher daw dito. Puro top grads ng Luminary University. Siguradong tataas pa ang grades ko nito. Napag-usapan na natin ang mas mahal mo si Nancy. Eh, ba't pagdating ni Linda? Si Nancy ang mas kawawa. Kuya, tama na. Hindi naman talaga sa akin to eh. Linda, hindi ako makikipag-away sa'yo. Aalis ako sa pamilyang to. Uy, wag. Ikaw ang totoong Nancy Lewis. Ako yung sapinam dito. Naku, hindi ah. Dito na talagang bahay niya. Siya paalisin. Ikaw ang nag-iisang Nancy Lewis. Totoo yun. Sige, ituloy mo lang yung palabas mo. Alam ko na tong storya na to. Spring ng ika-4 na taon ni Julia, si George Taylor, na demo. Hindi itong bahay ko. Sumunod na taon, kumandang pamamahala niya at ang lahat Ano ay masalita mo? nangyari. Kapatid ka namin kahit anong mangyari. I-elevate niya ang Grandview Tower. Tama, sabay tayo lumaki. Ikaw ang tunay magkaanak. Linda, ang papa't mama ni Nancy, ang nagpalit sa inyong dalawa, inosente din siya. Itong bahay niya. Kaya, pwede bang makasundo mo siya? Hindi ba, siya ang dapat natanungin niyo? Wala akong say sa pamilyang to. Bahala siya kung magiging fair siya. Ano ha? Na di kami fair sa'yo? Baliw na tong lalaki na to. Ano yung tingin na yan? Haha, sumpungin ka pala. May reklamo ka na pabor kami kay Nancy kung sinisisi mo kami sa pagkawala mo. Huwag niyo na balik rin para itago ang katotohanan. Alam ko namang pabor kayo sa kanya. Sa ampunan, marami rin ako mahal doon. Pag may conflict ka sa kanila, sila rin ang kakampihan ko. Pero Ano? Si Nancy ang poprotektahan namin. Di ikaw, di ka namin kilala. parang ang hirap naman nilang kausap.
Kayo kasi ang nagpalaki kay Nancy. Kaya naiintindihan niyo siya. Kung talagang gusto niyang umalis, mag-impake na siya at umalis na. Kaya huwag niyo akong piliting mamili. So ngayon, gusto mo ba talagang umalis? Tatawarin niyo po ako. Aalis na lang ako. Ako na aalis mag-isa. Okay, dahil mukhang sincere ka, tutulungan kita. Excuse me, saan dito ang kwarto ni Nancy? Unang kwarto sa taas. Ako na mag-iimpake. Uy, bumalik ka! Ha? Ba't napakasama mo? Gusto mo agad palayasin ang kapatid ko? Ilalagayan siya mabuti wala pang kabata. Kung aalis siya dito, paano na siya? Joseph, kahit sobrang galit ka, di ka pwede manakit. Sincere naman daw si Nancy. Dapat panindigan niya ang desisyon niya. Masyadong mabait lang si Nancy. Umiyak na nga, paano ka naging kusa? Please, huwag mo siyang pilitin. Isa rin siyang biktima. Alam mo kung gaano kasama ang magulang ni Nancy? Kung ibabalik natin siya, paano siya mabubuhay? Ayoko rin ang dali na gano'n. Hindi ko rin ito gusto. Buti ako yung napalitan noon. Kung yung best friend ko yun, baka ngayon nag-iiyak na siya dahil sa sama ng loob. Ako pang mapapakalma sa kanya. Ay, Nancy, di ka nila papayagang umalis. Ayaw mo rin naman. Wala namang pumipilit sa'yo. Ba't umarte ka na parang gusto mong mag-sorry sa akin? Kung talagang mabait ka, ipagtanggol mo naman ako. Lalo mo lang ginagatungan ng gulo. Gusto mong lumugar ako habang pinamumukha mo yung pagmamahal na meron ka. Ano pinagsasabi mo? Biktima dito si Nancy? Prinsesa siya for 17 years, habang sadya akong pinagpalit at inabandona. Ako talagang biktima dito. Si Nancy ang nakinabang. Kahit di siya naipagpalit, hindi siya iiwan. Kasi tunay niyang magulang yun. At saka... Ay, grabe yung tanga nila. Tsaka ang tanga ko rin sa pagkumbinsi sa kanila. Pagod na ako sa biyahe. Gusto ko na magpahinga. Saan ang kwarto ko? Dito lang po. Linda, marami na tayong makita kwarto ngayon. Alin doon ang gusto mo? Wow! Ang laki nitong kwarto. Dun sa bahay ang una nun. Kami ng best friend ko. Sa storage lang kami natutulog. Tapos sa school naman, 12 kami nag-share sa dorm. Dun sa bahay ni Lola, meron akong maliit na kwarto. Sa dami ng kwarto dito, alin ba ang dapat na piliin ko? Linda, malaki na utang ko sa'yo. Kung gusto mo, itong kwarto ko, okay lang din. Ito na naman tayo, hindi na natapos. Tong si Nancy namin, masyado talaga mabait. Si Lola, ganyan din ako kinocomfort. Ako din ang paborito niya. Huwag mo nang isipin niya, huwag na. Pagdating ko sa Lewis family, handa akong hindi niyo mamahalin. Kailangan ko mag-aral na mabuti, makakakuha ng residency, mag-aaral sa Luminara, at kumita para sa sarili. Kwarto na to ni Nancy. Sa dami ng kwarto na pagpipilian, ito pa kukunin niya. Di biro pinagdaanan ni Linda, pero babawi tayo sa kanya. Di pwede baliwalayin si Nancy. Sa'yo na yung kwarto na yan. Sa susunod, kung hindi ka naman willing gawin, huwag ka na magpakita ng tao. Hindi Hindi naman, Mama. Hindi ganun. Pare-pareho naman ang design ng kwarto. Yung nasa taas na lang ang kukunin ko. Magandang location. Tsaka tahimik. Okay mag-aaral dun. Pareho lang talaga. Di lang talaga namin alam ang mga design na gusto mo. Pag nakasettle ka na, sabihin mo lang kung anong gusto mo para ma-add namin. Okay. Linda, pwede mo na ba akong tawagin na Mama? Ba't ka umiiyak, sweetheart? Okay lang. Ang awkward na, Luis. Ba't ako sumagot agad? Baka isipin niya, like ko siyang tawagin, ma'am. Ay, sa wakas, makakapag-aral na ako sa Capital City. Sigurado tataas na yung score ko ng 700 points. Kuya, nagkamali ako kahapon. Nagalit sa akin si Linda. Gusto ni Papa na sumama sa atin si Linda sa school ngayon. Kailangan ko mag-sorry na maayos sa kanya. Di ka mali. Huwag kang mag-sorry. Tara, dali na. Ba't ganito tong mga to? Saan ako kukuha ng taxi dito sa Villa District? Hindi ako pwedeng malate sa klase. Hello, Pa? Grabe tong si Papa. Pinasabay ako sa kapitbahay namin si Ethan Miller. Di ba siya yung type talaga ni Nancy Lewis? Kahit na tinatanggihan niya ang arranged marriage niya kay Nancy. Salamat, Sa susunod, doorbell ka na kapag may need ka. Ikaw siguro yung malayong kamag-anak ng mga Lewis. Nasabi sa akin ni Nancy, ang sitwasyon mo, mahina ang foundation mo. Baka hindi ka makakabot sa enhancement class, hindi mo kayanin. Regular class ka muna. Regular class? Tama. Sige, maliitin niyo ako. Di niyo ako mapipigilan matuto kahit sa regular class ako. Lahat ba dito makakalampas ng 700 points? Excuse me, ano pong score for enhancement class? 600. Eh, yung score po ni Nancy Lewis. Art student siya. Mga 30 to 40 pag undergrad. Bale, nasa regular class siya? Nasa enhancement class siya. Magandang score na yun para sa art student. Maganda na ang samahan ng mga estudyante dun. Huwag mo nang sirain yung samahan nila. So grupo sila. Bakit? Ayaw mo sa regular class? Gusto ko talaga. Halika. Ay,
Kung magsasama kami ni Nancy sa klase, baka maloka ako. Pero kahit na, dapat may record sila sa dati kong school. Ba't si Nancy agad ang pinaniniwalaan nila? Ba't naging weird ang mundo ko simula nung nahanap ko ang totoong pamilya ko? Miss Mary, busy ka ba? Eto na yung transfer eh. Dito siya sa klase mo. Sige. Ikaw na bahala sa kanya. Ako nang bahala sa kanya. Start na tayo. Pati ka mo naman pakilala sa mga kaklase mo. Opo. Hello sa inyong lahat. Ako si Linda Walker, galing sa probinsya ng Brookshire. Sana sa susunod na 6 months, magkasundo tayong lahat. Mula sa Walker family? Mahihagan ba ang mga Walker? Sabi niya taga Brookshire Province siya. Di siya taga Capital City. Ang mga tao doon, ba't hindi mag-aral, di ba? Hardcore. Bakit siya lumipat dito? Bakit di siya natalino? Tahimik. Hanap ko na ang upuan mo. Maganda tong pwesto ko. Malapit sa teacher. Tahimik pa. Walang istorbo. Okay mga bata, buksan na ang textbook niyo sa page 103. Ayos, nakasettle na ako. Oras na para mag-aral para sa college exam. Makinig! Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng major mock examination. Importante ito sa school, kaya mag-aral kayo lahat. Sa wakas mangyayari na. Malapit na ang mock exam, ako na mismo magluluto para sa inyo. Thank you, Mama. Mag-aaral po ako ng mabuti. Kinakabahan ako, na-excited at natutuwa. Iniisip ko kung yung capital examination, totoong legendary talaga. Linda? First time mo mag-capital exam. Nananabas ka na ba? Tama, medyo behind kasi sa probinsya, kaya di ka masyadong makasabay. Pero kaya mo yan. Naku, okay lang yan. Kung hindi mo pa alam ang sagot, unahin mo muna yung mga simpleng tanong. Itong si Nancy, napakabait talaga. Kumain ka ba? Sure ako sa exam mo, mas maganda ang resulta. Wala pa akong residency permit. Di ako makikipagtalo sa isang walang alam. Linda, ba't di ka na lang sumabay papuntang school? Huwag mo nang guluhin si Ethan. Alam niya na yung crush niya ang lagi nagdadrive para sa akin. Nagsusundo siya. Okay lang. Linda, ngayon ang mock exam natin. Bakit na-memorize ka pa rin? Huwag mong sabihin, nagka-cramming ka ngayon. Anong sinasabi mo, Cramming? Efficient speed review ang tawag ng teacher namin dito. Ngayon ang first exam ko dito sa Capital City. Dapat ang seryosohin ko to. Huwag ka na magpanggap. Pag-isip ka agad kung anong sasabihin mo kay mama at papa. Pag ikaw naging kulela. Kuya, huwag kang magsalita na yan. Kahit di siya kasing galing natin, ang importante, ginawa niyang best niya. Nancy, mabait ka talaga. Capital exam, capital exam, capital exam! Kaya pala nasabi ng best friend kong graduate na nagbibigay ng sobrang confidence tong capital exam. Ganito pala yun. Simulan niyo na ang exam. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang lakas ng estudyante walang tigil sa pag-aral at sa pagmemorya. Galing ako sa Brookshire. Ang score ko mataas pa sa 650 points na walang adjustment. Galing ako sa Brookshire. Ang score ko mataas pa sa 650 points na walang adjustment. Hindi ako nagpapahinga. Gising ng 5 a.m. Tulog ng 1 a.m. parang robot. Ito na ang pinakahihintay kong moment to shine. Ang student sa regular class, natapos agad. First time kong matapos ang exam na hindi nahilo o napagod. Dapat okay ako sa mga Louis para sa capital exam para makuha ko ang residency. Ma'am, tapos na po. Capital exam paper, tapos! Lalabasan daw ni Nancy ang admission score. Maganda ka na ng magandang regalo, ha? Kuya, tumigil ka nga dyan. Mas madali lang ang test ngayon. Itong sinansi natin, magaling talaga. Iba talaga pag may capital city residency. Masaya lang buong araw. Linda, kumusta ang test kumpara sa dati? Para sa taong dependent sa gobyerno para lang makapasok. Ano pang aasahan mo? Di lang naman pag-aaral ang importante sa buhay, my dear sister. Baka may ibang talent ka pa. Kumakain tayo. Tanggalin mo nga headphones mo. Hindi dapat yan lang. Ako bang kausap mo? Tungkol sa mock exam. Bago ang mga tanong, pero hindi naman ako nahirapan. Tingin ko okay naman. Linda Walker, ano yung pinagsasabi mo? Mabuti confident si Linda. Kakalipat lang niya galing sa Brookshire Province, di pa siya sanay sa mga exams dito. Ay, konting practice papers pa lang. Ang yabang na. Napaka-fake. Ang labo ng mga to. Wala ba silang records ko dati? Ba't parang wala silang alam tungkol sa kanilang information ko? Pero konti lang ang alam nila sa akin. Mukhang wala silang paki sa akin. Ay. Bahala na. Konting pasaling kapalit ng capital residence permit. Okay lang. May tatapusin ako homework. Aakyat na ako. Kahit anong effort mo sa mga problema, wala pa rin silbi. Di ka level ni Nancy. Gusto mo rin ako. Kain lang kayo. Sino yan? Linda? Ano po yun? Meron din sinansi nito. Ginawa to ng lola mo nung araw na ipinanganak ka. Ay, ba si Nancy na ibigay sa akin yan? Hindi yan original. Pero ang style at ang timbang, parehong-pareho. Tigisa para sa magkapatid. Okay lang ba? Pag nagregalo, ang lalaki,
Palaging may kapalit. Ito ang biglaang kabaitan na parang may kasalanang pinagsisisihan. 1, 2, 3. So bale, hindi na makapalitan ang apelido mo ngayon. At yung family reunion, medyo matatagalan. Hala, yung residence permit ko. Ah, ang totoo na parin kita. Hindi na yung magbabago. Wala akong balak sumali sa pangyayanong drama ng mga Louis. Walker, binigay sa akin ni Lola. Ayoko palitan yun. Okay naman kung ganun, pero ano na ang residence permit? Na-transfer na sa Capital City. Yun lang ang kailangan ko. Gusto kong mag-focus sa pag-aaral ngayon. Yung ibang bagay, tsaka lang natin pag-usapan. Matakal nga din sa lahat na ito. Sure po ba kayo na permanent ang residence permit ko? Siyempre, oo naman. Ano kaya kita? Kaya may residence permit ka na. Hindi ako naniniwala. Yung buong pamilya nga parang may mali. Plastic sila. Manumpa ka. Gayahin mo ako. Pag di ko tinupad ang pangako ko, mapabankrupt ako, iiwan ang pamilya. O ikaw! Okay. Mag-aaral na ako. Kaya ka na rin matulog ka ng maaga. Mahigpit na tulog. Teka, Nakuha ko din ang residency. Capital exam paper. Luminary University. Ayos! teka, sandali! Ba't residence permit nang inaalala ng batang ka? Hindi man lang siya nagalit. Hindi kaya wala talaga siyang pakialam sa akin. Anong problema pa? Kakasabi ko lang kay Linda na di pa mapapalitan ang apelido niya sa ngayon at hindi pa makakapag-family reunion. Tinanggap lang niya yun ang mahinahon. Mataas ang pangarap ko para sa kanya noon. Masyado ba akong naging maipit sa kanya? Huwag mo isipin, ma. Pag ganyang age talaga, mataas ang pride at kunwari, di apektado at ayaw sa tao. Oo nga naman. Naging mabait naman tayo. Binigyan natin siya ng sobra pa sa inaasahan. At least alam niya kung saan lulugar. Alam niya hindi humingi ng dikan niya. Tama naman kayo. Pero ramdam ko na parang wala siyang connection sa ating lahat. Para bang ready siyang umalis agad. Ano yun pa? Hindi matalino si Linda. Wala pang talents. At umaasa na sa pamilya natin. Paano siya aalis? Ay, Papa, baka naman nag-a-adjust pa si Linda sa bagong buhay niya. Don't worry. Gagawa lang ako ng maayos na connection sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ikaw talaga, ang galing mo mambola. Papa, late na pala. May pasok pa bukas. Matutulog na ako. Okay. Matulog na kayong lahat. Pangalan, Linda Walker. Kasarian, female. Address, Capital City. Capital City! Ay, okay. Late na. Matulog na. Mag-aaral pa bukas. Maganda ang future ko. Hindi ako makatulog. Ay, nalimutan kong patayin ng ilaw. Ay. Kahit patay ang ilaw, maganda pa rin ang future. Hello, ba't di ka tumawag ngayon? Natatapos lang ng evening study. Ay, nakakailang city girl ka na. Buhay mag-isa. Ang tamad naman. Linda, miss ka na ng lahat. In-approve ang study trip namin. Punta kami dyan para makita ka. Hindi ka naman inaapit, di ba? Pero anong punta ka dyan sa Capital City? Ay, huwag ka masyadong madrama. Hindi ako makakasama. Ano dapat hindi sama ng loob? Hindi ako malungkot. Ah, kikidnapin niyo ako pabalik sa probinsya ng Brookshire para sa exam? Sumanong plano niyo? Wow! Pagpunta niyo dito, libre ko kayo na dinner. Total, parang mayaman na din ako ngayon. Ay, padating na si teacher. Ingat ka. Kailangan namin patayin ng ilaw. Bye-bye. Kawawa naman sila. Hindi nila alam astig ang makakuha ng capital exam paper. Nasa mansyon na ako nakatira ngayon. May city resident permit pa. Wala nang gaganda pa sa future. Ayoko na bumalik sa Brookshire. Pero kahit maganda ang capital city, walang iisang taong nagmamahal sa akin dito. Ibang-ibang trato nila sa akin araw-araw. Paano hindi ako masasaktan? Sandali nga. Ano dapat ko sa ng loob ko? Ano naman kung hindi ako mahal ng mga Louis? Nakaranas naman ako ng mas marami at mas matinding pagmamahal. Hindi ko kailangan ang pamilya ng Louis na may fake na pagmamahal. Ay, okay. Gawa ko ng practice papers na makalma. Di ba ngayon ang labas ng resulta? Ba't wala pa balita? Nagmamadali ka? Huwag mong sabihin, napasa mo na ang math ngayon. Pag di ako umabot ng 500 o 600 ngayon, si teacher, ipapatawag ako para kausapin. Ibang genius galing Brookshire Province, kakaiba talaga. Wala nang dumating siya, di ko pa siya nakita nag-e-enjoy sa buhay niya. Lagi lang siya nag-aaral. Ay, new girl, nag-aaral ka lang araw-araw. Ilang points kaya ang score mo? After ng lahat ng effort, baka di pa umabot ng 400 points. Tingin ko yung score ko mataas na 690 points. Pero yung major math problem, hindi ko sure. Kung makuha ko yung tama, lipas ng 700 points, kaya di problema. Narinig yung sinabi niya? Tingin ko nagpa 690 yung score ko. Nagpa 700 points, kaya hindi problema. Teka, kung totoo nga magaling ka, ba't wala ka sa enhancement class? Ba't nandito ka sa regular class lang? Bahala kayo. Lumabas na guys! May resulta na! Nakapost na bulletin board!
Oy, genius, hindi mo ba i-check in ang kwansa nakuha mo? Punta ako din pagkonti na ang tao. Sayang sa oras. Takot lang yan. Tara na nga, check natin ang results. Tingnan natin kung nagsasabi siya ng totoo. Hindi, let's go! Ang tabangan ng mga taga-capital city. Wala silang mga utak, hindi nag-iisip. Hindi ko gets. May kailangan ba kayo sa akin? 719! Tingnan mo, 719 na nakuha mo score! Hindi ko inaasahan yun pero nagulat ba kayo? Nagulat ba ako? Hindi lang basta gulat, syempre. Ang galing! 719 points Oy, yun! genius, maling ginawa ko sa'yo. Sorry talaga sa ginawa ko. Sorry. Sorry. Wala yun. Parang hangin lang ang comment niyo. Well, personalan. Ibig kong sabihin, yan talaga ang ibig kong sabihin. Ikaw talaga ang genius sa ating lahat. Natalo mo ang top sa enhancement class ng 40 points. Simula ngayon, di na tayo magalitin sa regular class. Nasa klase natin ang top student. Sa susunod, nasa klase na natin ang top score sa entrance exam. Gusto ko makakuha ng genius good luck sa'yo. Ako din, guys. Siguro hindi dapat naging mataas ang score ko. Dapat mag-hold back ako sa susunod. Anong kaguluhan to? Di niyo ba narinig ang bell? Huwag mo na kayo lahat. Director, pasok po kayo. Linda, ano masasabi mo sa school na yan? Sa totoo lang, hindi ganun kaganda. Dahil ba di ka sanay sa regular class? Gusto mo pa malipat sa enhancement class? Wag na po, sir. Sabi mo kasi, close knit at hindi ako makakasabay dun sa enhancement class. Sa tingin ko okay naman dito sa regular class. Gusto ko dito. Kasi... May kailangan pa po ba kayo? Nagsimula na ang klase. Importante sa senior year, ang bawat minuto. sige, balik ka na sa klase mo. Nancy, focus na ang mga scores. Pa-check yung sa akin. Nagpa-practice ako sa field. May 41 points. Nagpas na 3 points at mission right. Talaga? Sabi ko na nga ba? Itong exam ngayon, napakadali lang. Ilalami lang ako kung top score ngayon. Yung bagong lipa si Lino Cover. 719 points ang score niya. Diba sa galing ng group share to? Ano? Si Linda yun? 719 points ang score niya? Oo nga. Bakit ang galing niya? Pag nalaman to ni na mama at papa, sigurado siya ng bagong favorite. Hindi. Hindi dapat nila malaman ang totoong score. Mama? Dito na pala kayo. Nga pala, lumabas na ba ang results ng exams niyo ngayon? Opo, meron na. Linda? Kamusta naman ang unang exam mo dito? Ma? Gusto ko na talagang kumain ng luto mong first eggplant. Basta di mag-usap ang mga magulang ko at si Linda. Sigurado kong hindi nila malalaman na mataas talaga ang grades niya. Ma, ako nang sasagot. Hello? Okay po. Sasabihin ko po. Bye. Nancy? Sino yung tumawag sa akin? Yung school director. Ang sabi nga, si Nancy nakascore na mataas sa undergrad admission ng 3 points. Wow, talaga? Dapat bigyan niyo siya ng reward. Ang galing ng baby ko. Mamayang gabi, magluluto ako ng maraming pagkain. Ibababa ko muna ang backpack ko. Okay. Ako magluto ngayon. Marami akong hinandang pagkain para i-celebrate si Nancy ang taas ng grades niya. Tara, mag-toast na tayo. Masipag at magaling talaga si Nancy kaya natural na mataas ang grades niya. Mismo, itong si Nancy, magaling talaga. Nancy, ano regalo ang gusto mo? Bibili ni Papa ang gusto mo. Ang gusto ko, yung usong bag sana, ngayong season. Okay, Lana. Oo nga pala, yung kay Linda kaya. Saan na nga pala siya? Ba't hindi siya bumabat magkapunan? Medyo hindi okay ang grades na nakuha niya. Kaya malungkot din siya. Pa, ma, mga kuya, huwag niyo munang itanong ang grades niya sa kanya ha. Galing siya ng probinsya. Weak foundation. Di nakapagtataka na hindi siya makasabay. Kasalanan ko, dapat tinulungan ko siya. Dapat naturuan ko siya ng gusto. Nancy, ang bait mo talaga. Si Linda, sama ng ugali. Di mo lang bumaba. Kakain ka ba? May attitude ka talaga, ano? Kuya, huwag naman ganyan. Masyadong masama ang loob niya ngayon. Ako nang tatawag sa kanya para bumaba. Pag nalaman nila na lang ba 700 ang score ni Linda, lahat ng credit at reward sa kanya mapupunta. Di ko talaga papayagan yan. Linda, baba na, kain na. Hinihintay ka na nila. Oh, okay. Tara na, kakain, di ba? Hoy Linda, proud ka sa sarili mo, no? Wow, role mo pagiging kontrabida, di ba? Iba kapag nakaharap, iba kapag nakatalikod. Hindi na plastic pag walang tao. Ano bang pinasasabi mo dyan? Naka 719 points ka. Ikaw talaga? Tinatago mong galing mo. Salamat. Dahil sa examination paper, mas mag-aaral pa ako. Huwag kang mayabang. Feeling mo puti pag-asa grades mo, kaya mo na akong palitan. Sasabihin ko sa'yo, ako ang babaeng anak sa puso ni na mama. Ang mga kapatid ko, kampi din sa akin lahat. Kaya ikaw na probinsyana ka. Aramin mo ang pwesto mo. Matuto ka ng lugar. Anong lugar? Tanong ko sa'yo, anong lugar? Ikaw, puro
maangas, maldita ka! Sa totoo lang sa ating dalawa, sino sa atin ang mas nakakahiya? Ako ang tunay na anak na matagal na nawala. Ikaw, anak ka lang naman ng isang kidnapper. Ang lakas naman ng loob mong magtaray sa akin. Eh ano ngayon? Kasama ko ang Lewis family for 18 years. Para sa kanila, ako pa pamilya nila. Okay, tama ka sa lahat ng bagay. Anyway, mukha namang mga baliwang pamilya ng Lewis. Bagay ka sa kanila. Bastos ka! Sabi na nga ba, ingit ka lang kasi kampi sa akin sila mama at papa, pati mga kapatid ko. Tandaan mo, magiging akin ang Lewis family. Huwag kang makikialam. Oh, sabi mo nasa iyo ng pamilya ng Lewis. Tanungin kita, may share ka ba sa family business? Nakapunta ka na ba sa Lewis family headquarters? May property ka ba na nasa pangalan mo? Na-experience mo na ba ang totoong power sa kanila? Ako, Nasa mga lalaki lahat ng power. Dahil ayaw nila sa akin, kaya natural na hindi nila ako bigyan. Sabi mo mahal ka nila, pero wala ka pa rin nakukuha. Alam mo Nancy, hindi ko gusto makapagkompidensya. Yang peking pagmamahal, wala naman talagang kwenta yan. Yung totoong kapangyarihan, ang pinakamatibay na suporta. Kaya advice ko sa'yo, focus ka sa pag-aaral ha. Kaya advice ko sa'yo, focus ka sa pag-aaral ha. huwag kang mayabang. Wala pa ako yan. Kakaitin ko pa lang. After ng entrance exam, ibibigay nila mama at papa yan. Pero ikaw, paano ka? Wala ka. Wala ka makukuha. Tama ka naman sa lahat. Bababa na ako para kumain. Kung gusto mo, tuloy natin itong usapan na to. Pero kung ayaw mo na, isa tong setup, tong vibe, tong kwento ngayon. Bakit parang feeling ko may mangyayaring kalokohan talaga dito ngayon? Nancy, Linda, bumaba na kayo para mag-dinner. Bababa na! Hoy Nancy, makinig ka muna sa akin. Alagaan mo ang sarili mo. Pag nasaktan ka, ikaw lang makakaramdam ng sakit. Gets mo ba? Hindi naman ako tanga para saktan ang sarili ko. Ay, mabuti gets mo. Tara, kain na tayo. Linda! Kahit ano mangyari, huwag mo naman ako kasabi na ganyan! Kung di maganda ang grades mo, huwag mo ibagin sa akin yan! Nancy! Ano nangyari, Nancy? Linda, mag-inabi mo si Nancy, lagot ka sa akin! Hindi naman siya tanga. Ako talaga ang tanga. Pwede bang skip natin to? Parang awa mo na. Hindi, ha? Ah, Linda! Ano ginagawa mo? Nancy! Nancy, ano nangyari? Nancy! Nancy! Anong nangyari, Nancy? Huwag mo ako tinatakot na ganito. Mama, kasalanan ko. Huwag yung sisihin ng kapatid ko. Kasalanan ko. Wala naman siya ni isang gasgas. Kailangan niyo maniwala na hulog siya mag-isa. Sobrang sakit ang ulo ko. Baka may concussion na ako. Hindi nga. Naniniwala kayo sa kanya? O sige, mukhang naniniwala kayo. Okay, kasalanan ko. May tama na si Nancy. Ano ba yung gusto mo? Visit ka! Naging matyaga siya sa'yo. Ang dami na niya tiniis. Ba't di mo na siya pabayaan? Linda, sinasaktan mo ang puso ko. Linda, dati akala ko bastos ka lang. Hindi ko yung akala malapit ka pala. Simula na dumating ako sa capital city, may malaking butas sa kwento dito. Padrama ng padrama ang buhay ko dito. Parang yung isang baduy na patapon na nobela. Ay teka, isang baduy na short drama pala. Malinaw na sa akin na di ako ang bida dito sa mundong to. Pero ano ngayon? Yan ang script nila. Para sa akin naman, mga supporting character lang sila. Linda, mag-sorry ka ngayon na. Kahit alam ko lahat ng salita para sa sorry. Wala naman akong ginawang mali. Ba't ako magsasorry? Alam ko wala naman akong ginawa. Tingnan mo ginawa mo sa kanya. At sabi mo wala kang kasalanan. Tunay mo ba bulag kami? Ay, tingnan natin yung CCTV para makita yung wala akong kasalanan. Alam mo naman walang camera dito. Kaya itong pinili mo, para itulak si Nancy, di ba? Mga kapitalista nga naman. Sa dami ng pera nila, di makapagdagdag ng camera dito. Linda, kahit gaano ka pa kagalit kay Nancy, isipin mo kapatid mo pa rin siya. Huwag mo ibunto na galit mo sa kanya. At saka, yung mababang exam mo, di niya yung kasalanan, anak. Linda Walker, nagigilty pa nga kapatid mo na hindi ka natulungan sa exam. Ang sama mo naman! Ay, teka. Anong narinig ko? Ako? Mababa sa exam? Iba ba ang meaning ng bad score dito sa capital city? Ang score ko sa... Ano, Nancy? Nancy! Nadadaling ka ni Mama sa ospital! Ma, ako na. Hintayin mo lang. Lahat ng hirap na dinulot mo kay Nancy, maparamdam ko sa'yo. Mas malit, di ba? Hindi ako makapaniwala. Ay, nagugutom na ako. Nakalimutan kong bumaba ako para kumain. Yan! Wow! Ang sarap ng pagkain! Paborito ko ang drumstick. Isa ba itong paborito ko? Ang sweet and sour ribs. Ang sarap. Ano to? Masarap din. Laki nitong mesa. Hindi ko laging abot ang mga pagkain. Ngayon nakikinig ko na lahat ng pagkain. Ito na ang karma ko sa pag-set up sa akin ni Nancy. Linda, huwag mo ako dito. Huwag mo ako. Huwag ka matakot, anak. Nandito si Mama. Hindi na kita pababayaang masaktan ulit. Mama. 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 Nancy, tuturo ako ng leksyon niya si Linda. Kuya, huwag mong sabihin yan. Bago lang siya dito at hindi siya komportable. Kasalanan ko. Tinalit ko siya. Huwag niyo siyang sisihin. Ikaw talaga, sobrang bait mo rin kasi. Isa lang ang request ko. Please lang,
Huwag niyo akong iiwan ha. Basta kasama ko kayo at ang mga kapatid ko. Tatanggapin ko kahit anong gawin niya sa akin. Tatanggapin ko lahat. Ikaw talaga. Ikaw ang batang inalagaan namin. Paano ka namin magagawang iwanan? Butler, ang almusal. Sorry, Miss Linda. Lahat ng mga staff, day off. Biglaan naman. Lahat, hindi ba kumain ng almusal? Pumunta po silang lahat para dalawin si Miss Nancy sa ospital. Kaya naman, So, ginugutom nila ako. sabi ni Master Joseph, para matuto ka raw. Di ba mayaman ang pamilya ng Luis? Bakit ang babaw nila? Pag di ako nag-almusal, di tama ang nutrisyon ko. Pag di tama ang nutrisyon, bababa ang study efficiency ko. At pag mababa siya, makakapagtuhan na lahat ng grades ko. At pag naapektuhan ng grades ko, naku, ang mundo ko. Naiintindihan mo? Gets mo? Gets mo ba? Ay, hindi naman. Iyaan mo na, di mo kasalanan. Ako nang bahala. Ay. Ay. May tumira na ba dito dati? Ang yaman nila pero ang kuripot. Ba't walang kahit na andito? Dahil walang pagkain, ang kalooban ko na lang ang palalakasin ko. Wala ka na namang sundo. Sabi ka na. Ang bango naman dito. Gusto mo ba? Hindi ko talaga kaya tumanggi. Ang sarap. Kung gusto mo, iyon na yan. Pero, ba't gutom na gutom ka? Ang peke kasi ng mga Luis. Nasaktan si Nancy, kaya di ako pinakain. Sa totoo lang, wala akong kinalaman sa insidente. Hindi ko nga siya tinulak. Nagpanggap siya, nahulog siya. At saka... Ay, wag na, hindi na lang magigets. Fine, kung hindi ko gets. Ako na, ang magdadala ng almusal mo. Sa hapunan, punta ka lang sa bahay. Si Ethan Miller, tagapagmana ng mga Miller, na crush ni Nancy, na gustong maging manugang ng tatay niya. Gaya nga nasabi nila. Siya siguro ang bidang lalaki sa kinababaliwang drama na to. Pag naling ka sa kanya, siguradong malaking gulo. Hindi. Focus muna tayo sa exam ko. Teka lang. Wala ka naman sigurong gusto sa akin. Sana wag mo ako masamain. Ethan, high school pa lang tayo. Studies ang priority natin. Dapat mag-aral tayo. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Seryoso kaya ako dito, no? Kasi nga, pag nagjowa ng maaga, kababa ang grades natin. Wala nang Luminary University. Ay, hindi ko kayang isipin. Kung hindi mo alam, sa Luminary University na ako nag-aaral. Mag-focus pa ba ako sa pag-aaral? Oh, hindi ka na pala high school, no? Akala ko kasi, Guys ko kasi, nagustuhan ka. Kaya sabi, bantayan daw kita. kaya pala. Salamat, Papa, Mama. Salamat sa parents mo. So, akala mo pala, gusto kita? Hindi. Prosperity, democracy, civility, harmony, freedom, equality. Ang dami ko kasi nakaing bands kaya nahilo ko. Nahilo? Diyos ko, mansyong-mansyong ako ngayon. Ano ba naman itong mga pinagsasasabi ko dito? Nahawa na yata ako ng novel syndrome doon sa pamilya ng Luis. Nakakahiya! Kunyari nag-aaral ako. Nag-aaral! Sis, nakakabaliw siguro dito. Tagal mo na. Kayong lahat naman nakasama ko dito araw-araw. Kung may nababaliw, di ba ikaw yun kay Joseph? Oh, di ba natin celebrate? Ang galing ni Nancy sa exams. Sakto! Paglabas niya, magse-celebrate tayong lahat. Thank you, Mama. Thank you, Charles. Okay, ibitahin din ang mga Millers. Para mas masaya. Ha? Masalanan ni Linda to. Di sana nagkaganito si Nancy. Tama na, Kuya Joseph. Okay na ako. Patawarin mo na siya. Oh, si Linda ba yun? Sino kasama niya? Si Linda ba yun? Si Linda? Bakit sila magkasama ni Ethan? Itong bruhang si Linda. Ako pa niya para agawin si Ethan. Hindi, sa akin lang siya. Pagtapos ko mag-aral, siya ang pakakasalan ko. Hi, Ethan. Kamusta? Ilang araw na akong... Sige, Bye-bye. Anak, nandiyan ka na. hi ma. May party daw ang mga Louie sa kabila para sa anak nila. Iniimbita nila lahat tayo. Ayokong pumunta. Bakit? Sabihin mo, natakot ka na ba? Kasi kinukulit ka ng anak nilang babae dati? Napagtirapan yung anak nyo ng baliw na babae. Ayos ba yun? Sobra ka. Pero iho, balita ko. Very talented daw talaga yung biological na anak nila. Nung pumunta ako sa school, naka 700 points daw sa exam yung bata. Ibang klaseng bata yun. Baka yung party para siguro i-celebrate siya. Pupunta na ako. Sige. Akala ko ba ayaw mo pumunta kanina? Ano? Sigurado ka na? Alam mo, pansin ko ang dalas ng pag-uwi ni Ethan. Akala ko nung una kasi namimiss niya tayo. Yun pala, madalas sinatid yung lalaki sa kapitbahay. Yun ang tunay na rason. Hindi pala tayo. Totoo ba yun, anak? Ikaw tsaka yung dalaga ng mga Luis? Akala ko pupunta kayo sa party. Magbibihis na ako. Philip, come in. Tara, upo kayo po. Hi, Ethan. Dito ka na umupo sa tabi ko. Gusto ko yung pagkain doon. Ngayon,
pinagtiriwang natin ang pagpasa ni Nancy sa admission exam. Hmm. Oh, Nancy, dapat sa huling yugto mo na to. Mas lalo kang magsikap. Okay, Papa. Linda, kahit di kagandahan ng score mo, okay lang. Pero dapat tularan mo na ang kapatid mo ngayon. Dun sa huling physics problem, paano kaya naging 30 joules? Yung sagot sa hit produce, mali kaya yung answer key. Pag mangyaring pumasa si Nancy sa Luminara, sana si Ethan ang magbantay. Hindi ko pwede. Kung pumasa man siya, paano ko siya babantayan? Hindi kami magka-department. Sensya na po kayo. Ikaw talagang bata ka. Sige, cheers. Sige. Ethan, hindi ka na namin nakakalahin. Nadiskarte na si Nancy. Kwentuhan mo lang siya tungkol sa school. Bigyan mo lang ng konting tips. Mabilis ang pace sa Luminara. Sobrang busy si Ethan. Kung may kailangan si Nancy, pwede na kami lapitan. Tama siya, Robert. Pagdating sa mga bata, labas na tayo doon. Oo nga. Sige, kaya na tayo. Ganito ba kahirap para makapasok sa top school? Kailangan pumasa sa sariling sikap. Hindi dahil sa building donation at hindi madaling makaalis. At para magka-info sa isang school, dapat magtanong sa anak mayaman. Sorry po. Nangalan siya akong babaeng to. Talagang papahiling pa ako sa harapan ni Ethan. Linda! Ayak na, natatawa ka ba? Ang sama mo, ang baba mo lang sa exams, aasarin mo pa si Nancy? Oo, hindi ko naman siya inaasar. Inaasar mo? Ano mo naiingit ka sa kanya? Linda, mag-sorry ka. Linda, mag-sorry ka na. Mula ngayon, mag-focus ka na lang sa tama. Papatulong ka kay Nancy. Mag-aral. Magpapatulong ako sa kanya? Di sira na pag-aaral ko. Huwag ka nga ganyan. Alam mo ang galing mo. Mr. Lewis, sa pagkakalam ko, mataas ang grades ni Linda. Ethan, mataas ang grades ni Linda. Naloko ka ba niya? Okay, sir. Alam niyo ba nakuha niya score? Ilan nga ba? Kung 3 or 400 siguro. Kung titingnan ko yung galingan niya, aasa ka pa. Kainis. Hamakin mo na ako. Huwag mo lang hamakin ang probinsya ng Brookshire. Hindi kami basta-basta. Wala lang kaming top universities. Mo ano yan? Yung binti ko. Ano na naman ba pinagagagawa mo dyan? Pinigo kita ang probinsya ko, Brookshire. Linda, sabihin mo sa amin, ano ba talagang score na nakuha mo? Gusto niyo talagang malaman? Nakakuha ako ng 7. Oh, tumatawag yung school director ni Nancy. Nakakuha ako ng score na... Ganyan kagaling yan si Nancy. Yung teacher niya mismo tumatawag sa amin. Hello? Naririnig niyo ba ako? Makain tayo. Pwedeng sa labas mo sagutin. Ay, naku, ano ka pa naman? Matagalan natin kapitbahay mga Miller. Okay lang naman yan. Tama ba ako, Philip? Oo, tama. Hello? Naririnig niyo ba ako? Mr. Lewis, ang bait niyo talaga. At dahil celebration to ngayon ni Nancy, speaker natin para manilig na lahat. Okay ba? Yes, hello? Yes, hello? Hello, Mr. Lewis. Hindi ko pumakontak ang asawa niyo, kaya sa inyo na lang po. Ang score ni Nancy sa mock exam ay 541 points, 3 points above passing score. Nako, sir. Good news talaga yan. Diyos ko, sa tono mo, akala ko bumagsak si Nancy. Actually, may gusto sana akong itanong sa inyo. Nabanggit ni Nancy na malayo kamag-anak niya raw si Linda Walker at siya daw siya nakatira sa inyo ngayon. Gusto ko lang i-confirm para mag-intindihan ang sitwasyon niya. Ano yung problema na naman kay Linda? Pamangkin ng tax bureau director to school director. Hindi ko pwede banggain. Oo, bale, kinuha namin siya galing probinsya. May ugali lang yung bata. Sir, kung may nagawa siyang hindi maganda, sabihin niyo lang sa akin. Akong bahala. Bakit po? Hindi ba kayo bro sa bata? Kasi, malayo kamag-anak siya. Kaya, hindi lumaki sa pamilya namin. Grabe kung pag-usapan siya ng mga Luis. Pero wala lang sa kanya lahat. Wala po ba kayong alam sa sitwasyon ng bata? Nung nag-register si Linda, sabi ni Nancy for academic performance at behavior siya. Pero ang nakuhang score ni Linda ay 790. Highest score. Hindi sana mababa ang score ni Nancy kung para yung education level ni Linda. Kung may star student lang ako tulad niya. Promoted na ako to vice principal. Baka pwede siya palipatin sa klase ko. Nakakahiya. Paano nangyari yun? Si Nancy dapat disiplinahin niyo. Kung hindi niya siniraan si Linda, vice principal na sana ako. Wala na. Sira lahat. Naging test ako sa tatlong anak ko. Hinastusan. Parang gumanda ang koleksyon sa tax bureau. Nasayang lahat. Ayaw namin makaabala sa usapang pamilya. Mauna na kami ha. Ma, hindi pa tayo tapos kumain. Linda. Linda, halika rito. Kumakain pa ako. Sabihin niyo na lang ngayon. Sobrang imposible. 719? Nandaya ka siguro. Sabihin niyo na sa akin lahat. Pero yun talaga score ko. Ikaw, kahit aralin mo lahat ng libro, kakayanin mo ba yun? Aba, hindi ba hindi mo afford magka-tutor? Hindi ka mapag-aral dahil sa trabaho? Oo, kaya pinilit ko talaga mag-aral maigi. Magpatulong sa teachers. Wala talaga akong sinayang na oras. Sorry, Linda. Ang galing-galing mo pala. Ginagaya ko lang yung iba. Kaya kung para sa iba, wala talaga akong sinabi. Sorry na talaga. Aray! Mukha
siya yung may pakalanan niya? Kuya Joseph, sorry. Kasalanan ko to. Hindi, okay lang. Tama. Hindi mo kasalanan. Kasalanan mo. Ano namang kinalaman ko sa nangyari sa'yo, ha? Hindi mo ginagusto mo at pinalabas mo bagsak ka. Hindi mo nakagulo ng ganito. Okay ka lang ba talaga? Sure ka bang walang on-off dyan sa loob mo? Tao ka ba? Kuya Joseph, sorry talaga. Kasalanan ko kung bakit nasugatan ang mukha mo. Nancy, tama na nga yan. Hindi mo kasalanan. Hindi, kasalanan ko lahat to. Nancy! Tumigil na nga! I'm sorry. I'm sorry. Sorry, Kuya Joseph. Pag yung college entrance exam, may essay na, introduce a good drama to a foreign friend. Sigurado ako maganda ang entry ko. Yung ampon, binubuli yung tunay na anak. Tinamon pa tayo ng basag na bote. Kung may kakampihan man ako, sigurado ako si Linda na yun. At hindi ko susuportahan yung kapagpanggap na tulad mo. Ethan, tama na. Huwag ka nang dumagdag. Kuya, sorry talaga. Anak, kapit lang. Grabe sugat niya. Charles, pagamot mo siya. Kasama ko. Linda, sorry. Ngayon ko lang napansin. Napabayaan kita. Well, tunay kita anak. Pero, nabigo kita. Okay lang, hindi ko kailangan ng apology. Pati na rin pagmamahal. Okay ako mag-isa, mas nakakapag-aral ako. Si Linda, grabe ang galing mo. Tapos nakuha mo score. 719. Anak nga talaga kita. Paano ako? Di ba sabi niya? Sabi niya, anak, galing lang ako. Linda, anong masasabi mo sa mga Miller? Lalo na si Ethan. Alam mo ba, pagod kayong dalawa? Alam mo ba yan sinasabi mo? Senior high school lang ako, tapos nirereto mo na ako. Hindi. Hindi yung ibig ko sabihin. Hindi ngayon. Sa future. Sa future, baka gusto mo siyang kilalanin maigi. Yung mga Miller, okay sila. Dahil kay Linda Walker. Dahil lang sa kanya, hindi na ako mahali pa ako ngayon. Pati si Ethan. Galit na galit siguro siya sa akin. May kailangan ka pa ba? Kung wala na, mag-aaral na ako. Linda, pwede kitang tulungan lumipat sa advanced class. Yung mga teachers Hindi. Hindi ko akalain ganito tong mamang to. Akalain mo, gusto niya pa akong gamitin para maging tuloy sa school director. Grabe, hindi ako Virgin Mary ng Notre Dame. Oras na, para malaman nila kung ano ang kahingahan. Linda, dahil mataas ang grades mo. Ano gusto mong regalo? Ibibigay ko yan sa'yo. Dorm. Gusto ko ng dorm. Di okay mag-aaral dito. Daming istorbo. Diyos ko, ano ba yung sinasabi mo? Anong problema sa bahay natin? Wala mag-aalaga sa'yo doon, saka... Tawa siya. Pero every week, dapat umuwi ka. Huwag mo kalimutan. Isa kang Luis. Dugot lang kita. Hindi ako kulang sa love. Di naman mabubura agad ng lambing yung galit ko. Asa ka pa. Ay, sino yan? Pasok lang bukas yan. O bakit? Umulak pinto mo. Nakausapin ko si Nancy. Babalik ako. O sige. Kausapin si Nancy. Konting salita lang sa kanya ng taong yun. Kontrolado na naman siya. Kunwari pa siya. Miss Walker! Miss Walker, sandali po. Si Master Joseph. Kakausapin ka. Talk ako si Miss Nancy. Kaya sinamahan niya muna. Grabe naman, hindi pa sila napapagod. Punta na ako sa school, doon ako sa dorm. Alis na ako. Miss Walker, wala kang kapasya-pasensya. Nangako ka kay Young Master. Tapos ngayon, aatras ka. Tsaka, pag may makakita sa'yo sa pag-alis mo, anong iisipin nila? Ay, napakagulo ng mundong to. Ang gulo ng pamilya ng Luis. Diyos ko, akala ko pa namang natalino tong butler na to. Gaya ng ugali mo kasi ayaw mo namang magtrabaho. Miss Walker, wag ako. Protektado ko ang mga Luis. Pag umalis ka, iinsultuhin nila ang pamilya. Ay, wala pang exam. Kinakaya ko ang mga Luis, pero ikaw? Tingin mo kaya mo komandohan? Kung ayaw mo trabaho mo, madaming tao magkukumahog kumita ng 30,000. Linda, Madam, Butler kasi! ano problema? Hindi ka ba na? kasi! Sabi ng butler, sobrang close na talaga sila ni Joseph at Nancy. Sinamatay na lang daw ako sa ingit sa kanila. Tapos wala doon nagmamahal sa akin. Pag-victim ka mo? Tama, kaya ko rin. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Alin mo sa'yo ng anak ko? Madam, hindi ko. Siguro, kaya nagkakaroon si Nancy dahil sa'yo. Mag-impake ka na. Lumalis ka! Madam. Layas! Pagkatapos na nangyari kahapon, sobrang nag-guilty talaga siguro si Mrs. Lewis. Isamantalahin ko na lang. Madam, may mga kaibigan ako. Tulad ko, baka pwede silang magtrabaho dito. Magaling naman sila. Mga kasama kong maulenta ng bote. Kasalanan ko to lahat. Papuntahin mo sila. Okay na bang 50,000? Aayusin kong lahat. Thank you. Pupunta na ako sa school para mag-register sa dorm. Hi
guys. Ako pala si Linda. Linda Walker! Linda Walker? Si Linda Walker nga! Sabi ka! Tuloy! Upo. Thank you. Di ko akalain roomies tayo. Napakabalad ang munting kwarto namin dahil sa pagdating mo, Linda. Genius! Ang galing-galing mo talaga, sobra! Ako rin. Tanong ko lang, paano ka naka 700 sa exam? Kasi kahit anong aral gawin ko, hindi ako nakataas sa 620. Gusto niyo mag-improve? Oo. Good. Basta simula ngayon, sundan ang pace ko. Aral lang. Okay. Dalawa kami aral. Gising! Gising na! Anong oras na? 5:01 AM na, kaya bangon na. Tara, mag-aral na tayo. Hi, Mariel! Bangon na dyan! Gising! Gising! Bawal matulog hanggang hindi pa tapos. Ang babata nyo, takaw niyo sa tulog. Saan lakad niyo? Weekend ng bukas. Chance na para i-push yung sarili natin. Kaya mag-practice test tayo, okay? Bossing, 2 linggo na kami hindi nakakauwi sa mga bahay namin. Ngayon, gets ko na. Kaya deserve ko maka 700. Hindi ko talaga kaya. Linda, hindi ka uuwi? Hindi, no? Sige. Since may plano kayo lahat ngayon, hindi ko na kayo pipigilan. Sige na. Basta ako, hindi ako titigil mag-aral. Bye-bye! Hello, Linda. Kailan ka uuwi? Miss ka na Hello, Linda. Kailan ka ba uuwi? Miss ka na namin lahat. Nako, grabe kasi yung load ko ngayon. Wala akong time. Pero si Nancy nakakauwi araw-araw. Kung iisipin niyo po, ano bang score niya? Ano yung sa akin? Linda, gusto namin ni Papa na makauwi ka. Miss ka na namin. Guilt trip mo pa ako, ha? Hindi ako papabulol. I miss you too. Pero ang hirap mag-maintain ng grades ko. Busy ako mag-aral. Wala akong oras. Pag nag-aaral, kailangan mo pa rin magpahinga. Hindi mo nagigets. Uuwi ako pag kaya. Linda, Linda, pamilya ka. Uuwi ka ng weekends dito. Hindi porket mataas ang grades mo, susuwahin mo na kami. Math vectors or... Linda! Diyos ko, natatrack nila ako sa school. Ngayon kailangan ko pang isakripisyo ang study time ko para sa kanila. Linda! Linda, tingnan mo. Ganito ba talaga? Buhay mo dito sa school? May chef tayo. Pati ka na lang umuwi. May chef nga sa bahay. Wala namang kayong dalang pagkain para sa akin. Oo, Linda. Uwi na tayo. Ay, hindi ako uuwi. Linggo ngayon. May pasok bukas. Di na kailangan to. Tama na. Uuwi ka na yun. Uuwi ka na naman sa bahay para kumain. Naku, delikado. Mahalin ko ba kung may ginawa kayong trap sa akin? Thank you na lang. Yung pagkain pang mayaman doon, hindi ako sanay. Hirap din kasi ang katawan ko pag busog. Dito nga, sold na ako eh. Ba't ka ganyan? Sa grades mo, makakapasok ka sa top school. Ba't hindi mo gamitin yung oras na to para umuwi at kilalanin yung anak ng mga mayor? So yun pala ang plano nila. Linda, ibig ko lang sabihin, Ano? Patapos na ako sa senior year ko, tapos gusto mo ako mag-drop para lang sa date? Dahil ba mayamang pamilya sila, iaalin mo lang ako basta-basta? Ipagkwento mo yung ano? hindi yun. Huwag kang maingay. Di ba rin ang sinasabi mo? Di ba balik na ako sa pag-aaral? Ay, Linda! Alam kong galit na galit ka sa amin. Pero pag sumama ka pa uwi, kahit anong gusto mo, papayag kami ni Papa. Hindi na. Gusto ko mag-aral dito para sa entrance exam ko. Linda, sumusobra ka na talaga. Hindi ka masusunod sa mga gusto mo. Pamilya tayo. Pag tinagkilan mo ang mga aso, ipapatapon kita agad dun sa Brookshire Province. Sa edad mong bihira yun. Kung babalik ako sa Brookshire para mag-exam, hindi na nakadepende sa iyo yung desisyon. Hindi ikaw ang masusunod. Anong sinasabi mo? Ano? Gusto mo ako mag-drop out at ibalik sa Brookshire para mag-exam? Hindi. Hindi siya pwedeng lumipat. Hindi siya pwedeng lumipat ng school. Siya na ang potential na top scholar na kaya maka 700. Hindi siya pwedeng kunin. Ikaw pala, Director. Hindi ganun. Nagkalituan lang. Oo, Director. Gusto lang kasi namin makauwi itong anak namin. Ba't ba uuwi? Hindi kaya may plano kayong ibalik ako sa probinsya? Sasabihin ko lang, hanggat nandito ako, huwag yung planuhin kunin si Linda dito. Ano lang kasi, Okay lang, Director. Kahit mawala ako maghapon para mag-aral, hindi yun magiging problema sa akin. Hindi talaga. Hindi rin po ako panghihinaan ng loob dahil dito. At hindi ko ang wala yung pag-asa ko maging scholar. Anong klaseng magulang kayo? Pinahadya yung anak yung mag-aaral na mabuti. Kung bumaba ang grades ni Linda dahil dito, makikita ng pamilya nyo. Taga-tax bureau uncle ko. Alam niyo yun, di ba? oo naman. Siguradong hindi namin siya guguloy. Nasayang na kalahating araw niya. Dapat ngayon, nakatapos na siya ng exam. Plastic na naman. Kung may paki kayo, wala kayong dala sa kanya. Tara na. O Linda, mag-focus ka lang na mabuti at mag-aaral. Pag may problema, puntahan mo lang ako. O sige na. Pag talagang malakas ka, sure na babakapan ka ng universe. Hindi ko na kailangan ng plastika ni Mr. Hindi ko kalain sa edad na Linda. Napakapuso niya. Honey, ano sinasabi mo? Pag mag-top scholar nga siya, sentro siya ng atensyon sa capital city. Pag malaman ng publiko, hindi na siya umuwi sa atin. Mapapahiya tayo.
at gagamitin yun ng mga kalaban natin. Maapektuhan ang stock price natin na maaari natin ikabag sa katigulog mo. Pag mangyari yun, mananagot tayo sa headquarters. Ganun pala kabigat. Ayaw na bumalik. Ano magagawa natin? Si Director, pinoprotektahan pa siya. Pa, ma, andyan na kayo? Nancy, meron akong hihingi pabor. Ano mo yun? Well, maghanda ka ng healthy meal. May pasok na bukas. Nancy, ikaw mismo ang magde-deliver ng kay Linda. Ano? Nancy, bukas, aabot mo yung kay Linda sa harapan ng mga kaklase niya. Magkasundo kayo, iparamdam mo na iisang pamilya tayo. Sige, sige. Oh, sorry. Hinanda sa'yo ni Mama. Ubusin mo lahat yan. Tandaan mo yung kabutihan ko sa'yo. Kasi, ibabalik mo rin yun. Nancy, bagong style na naman ba ito ng pambubuli mo? Sandali, ano bang section mo? Anong karapatan mo ibuli yung genius namin? Hindi ko matatanggap yan. Isoli mo na. Ginawa ko ng part ko. Bigay ng parents mo sa'yo. Kunin mo. Ang bait ng pamilya ko sa'yo, ha? Dahil hindi nila ako mapauwi, pinadala nila si Nancy para lambingin at suyuin ako. Sayang, imbis na bumuti, lalo pang gumulo. Bakit ka natatawa dyan? Ikaw kaya yung nakakatawa? Mabait pamilya mo? Hindi ko maalala kahit kailan yung pamilya mo naging mabait dito kay Linda. Linda, tandaan mo pinahiya mo ako. Balang araw, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo to. Ha? Ano yan? Prinsesa ng pamilya namin itong si Nancy. Lagi siya pinahiya. Bukas, dapat alam mo siya ng pagkain doon sa gasot niya. Pakita mo close kayo. Mukha bang ganun kaming ka-close dalawa? Ninakaw niya identity ko. Niyayabang niya palagi sa akin. Ba't ako sisipsip sa kanya? At ikaw, nagpa-botox ka ba dyan sa utak mo? Ba't mo inisip na susunod ako sa'yo? Linda! Ikaw! Hindi ako pinatuling pamilya ni Joseph. Siguro mas okay na di ako umuwi. Linda, huwag mong dibdibin ang sinasabi. Linda, umuwi na lahat para mag-aral. Di ka umuwi? Ba't ako uuwi? Di ba huling hirit na to bago mag-exam? Doon sa amin sa Brookshire. Pag umuwi ka, isang malaking kasalanan. Pero mas okay mag-aral sa bahay. Karamihan nga may tutor pa para mas mataas yung score. Pamilya. Ay, naku, sorry, nakalimutan ko si Question mo. Okay lang, ayoko umuwi. Mas okay ako sa school. Well, kung ganun, una na kami. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Hoy, pinapauwi ka ng parents ko. Oo, parents mo. Sabihin mo sa kanila thank you. Pero bilang malayo ko mag-anak, hindi ko sila dapat abalahin. Sige na, umuwi ka na. Quality time kayo ng parents mo. Ha? Bahala ka! Hindi ko lang gets iniisip ng mga tao. Mas okay kaya dito sa school, andito lahat, pwede magtanong sa teachers. Ba't kukuha ng tutor? Sayang pera. Linda, wala ka ng time mag-emote ngayon. Malapit ng entrance exam. Laban! Sunny, sa wakas tumawag ka. Ano balita sa'yo? Linda, nakita ko sa school mo. May tayo sa entrance. Ay! Linda! Nabait mo ako, girl. Muntik naman ako ng dalaw mo. Sobrang namiss talaga kita, Sunny. Okay na. Andito na ako, di ba? Saka na. Malapit na exam mo. Sige, baka malasin ka. Ay, hindi. Ba't nandito ka? Nandito ako para alagaan yung top-notcher. Malapit na exam. Wala kang pamilya dito. Kaya ito ako para mag-cheer. May dala ka magpagkain. Ang bait ka talaga sa akin. Ang bungo. Aba, syempre naman. Madami kasi pagkain sa labas. Ngayon, importante, maging healthy ka. Lahat ng pagkain bago ng exam. Ako nang bahala. Sunny, ba't ang bait mo sa akin? Ano ba? Tumahan ka na nga. Ready na lang yung dress ko. Kasi ako yung pinakabonggang parent doon. Pero paano trabaho mo? Ikaw yung unang bata sa ampunan na magka-college. Baka nga, mag-top scholar ka ba? Yung trabaho ko? Tips na, saka mo na. Di ba, ikaw bahala sa akin sa future? Kaya, eto na, early investment ko, ha? Ako, si Linda Walker. Hindi nagkulang sa... Huwag ka mag-alala. Wala akong gamit. Pahinga ka lang sa guest house. Babalikan kita agad. Perfect. Pagpasok ni Linda, malalak siya sa loob. Wala na halos tao. Sino kaya ang sasaklolo? Salbahe talaga tong si Nancy. Linda, ito yung bayad sa pambubuli sa akin. Sigurado matatakot ka. Pag-distract sa exam at babagsak ka. Dahil
walang maganda ang wish sa akin ni Nancy. Dapat lang siguro nasuklian ko siya. Ay, bakit wala nangyari? Oh, di ba dapat na lang sa to? Sumasok na siya. Nancy! Linda! Wisip ka! Sinasadya ko to! Good luck, girl! Ano? Ay! Linda! Wisip ka! Ako dapat magalang sa kanya eh! Ah! Linda! Tuloy ka dito! Linda! Ayos! Dumating na pala! Anong nangyari? Natakot ako sa'yo. Anong dumating? Yung bagong ID ko na may capital city address. Nag-apply ako pagkatapos lumipat. Ang sabi na deliver na daw ngayon. Kukunin ko lang muna. Baka may gawin na naman si Nancy. Ah, mag-ingat ka sa biyahe. Gumawa ako ng sapat makapunan. Sana hindi ko makasalubong ang mga Louis ngayon. 3 araw na lang bago ang entrance exam. Ayoko mag-aksaya ng oras para kausapin sila. Ay, ito na yung capital city ID ko. Linda! Ay, nandito pala kayo. May babalik ka dito para magpasama sa exam? Huwag ka nang umasa. Kaya ba, nagpunta ka dito ngayon? Si Nancy rin, pero malayo yung kanya. Maayos naman ang mga grades mo. Alam mo naman si Nancy, nag-aalala ako sa kanya. Ano kaya kung samahan tayo ng kapatid? Hindi mo siya sasamahan. Buti nakita ng teacher si Nancy pagkatapos mo siya igulo. Sama talaga ng ugali mo. Kung ganun, bakit nasira yung pintuan? Yung planong ginawa niya, nagulilyaso ba? Hoy, Linda, hindi ka pa ba natuto? Hindi ka namin sasamahan sa exam? Ay, hindi mo na naman kayo naawa sa akin. Delikado bumiyahe mag-isa. Pahingi ka ng pera. Anong? Pati pera, hindi pwede. Sige na nga, matutulog na lang ako sa waiting shed sa labas ng exam ng ilang araw. Bank account credited, $10,000. Ito, makakatulong ka sa pag-aaral mo. Lumamig na rin naman yan. Basta dapat uminom ka ng marami para hindi ka mahirapan. Ah, oo nga pala. Ito pala, iiwan ko sa meeting ko para hindi makalimutan. Hindi. Kailangan ko maliit lahat. 0.5 black ballpoint pen, isang pencil, eraser, ruler, admission ticket, ID card, at saka marking pen. Kompleto na pala. Linda, huwag kang makabalik bukas ah. Ay, walong beses mo nang chinecheck lahat. Hindi ako kinakabahan, tsaka walang dahilan para mag-alala. Mabuti. Oo, huwag kang kabahan. Lumito ka kaya? Maupo ka lang muna. Sige, sige. Teka, nasa balitan ang ulan bukas. I-check ko baka punta si payang mo. Saka iodine bandage na rin. Dapat yung pumalis yung damit. Baka malaba ka bukas. Linda. Linda, huwag kang kakabahan bukas ha. Basta aayusin ko na lang lahat. Oo na. Hindi mo naman kailangan mag-alala. Marami ka nang naitulong sa akin, Sunny. Lahat naman ng inaral ko, sinaulo ko naman lahat. Hindi ako magkakaproblema bukas. Linda, sigurado ako ang kinabukasan mo magiging maganda. Hindi lang ako, tayong dalawa. Nagiging maganda ang kinabukasan nating dalawa, Sunny. Isulat niyo muna ang pangalan niyo at exam number. Hintayin niyo muna yung bell bago sinundan. Linda! Sunny! Congratulations! Natapos mo rin ang exam. Ano, kumusta ka? Ito, ayos naman. Bakit nakangiti ka? Lily, Mia, ano ginagawa niyo dito? Ano ka ba? Ikaw napasok sa amin sa trabaho. Laki na Mrs. Lewis pa rin kami. May handaan daw sa kanila mamaya. Libre kami kaya pinuntahan ka namin. Salamat talaga sa'yo. Ngayon po rin, ang laki ng sahod namin. Ano kaya kung libre ka namin ngayon? Tara na. Oo ba? Hindi ako tatay. Hello, excuse me lang po. Wow, ang ganda mo naman. Arts major ka ba? Regular student lang ako. Okay lang ba kung interview ka namin saglit? Oo, sige lang. Bakit po wala pa rin si Linda? Nancy, sinabihin mo ba siya na magkakaroon tayo ng celebration ngayon? Siyempre sinabi ko sa kanya, pero hindi lang tumanggi. Sinigawan pa niya ako. Ang sabi niya pa sa akin, wala daw siyang pakialam sa pamilya natin. Bakit ba siya galit sa pamilya natin? Ingrata siya. Kung hindi tayo sa pamilya natin, wala siyang pupunta. Kung ayaw niya bumalik, bahala siya. Ngayong gabi, para sa'yo na lang kung celebration at hindi na sa kanya, okay? Sunny, gumising ka na. Bakit ba? May flight tayo papuntang Brookshire ngayon. Bilis. Ang labo naman, ang sabi niya darating na siya ngayon. Baka naman nadali yung flight nila. Kamusta na kayo? Namiss ko kayo lahat sobra. Maligayang pagdating, Master. Tumayo ka nga dyan. Hindi mo naman kailangan lumuhod. May dala akong pasalubong para sa inyo lahat. Ito, ilangin mo to! Wow! Ito pa, oh. Tara, sabay-sabay tayo umiyak. Cheers! Cheers! Ano ba yan? Yung ulo mo, nalagyan na tuloy ng kalima. Ang bait mo talaga. Patulong na lang kung alisin. Oo, sige.
Alam mo, bata ka pa lang. Alam ko na magiging maganda ang kinabukasan mo. Linda, ang ganda ng pangalan mo. Yung lola mo, may binayaran pa para sa pangalan mo. Sabi niya, swerte ka daw kasi. At alam niya matatag ka. Nung nakita ka niya, minahal ka niya agad. Hindi ka na niya binitawan. Lagi kang nagpupumili na sumama sa kanya. Kaya siya na rin ang nagbalaki sa'yo. Pati nagbayad ng matrikula mo. Kung buhay pa sana siya. Naminis ko na siya. Ang bait-bait niya. Ay. Linda? Linda? Ay, sige, matulog ka na. Pagising mo, hindi mo namamalayan. Natanda ka na bigla. Capital City ang pangarap ko at dito ako nababagay sa Brookshire. Lumaki ako sa pagmamahal. Swerte talaga ako. Salamat kina mama at papa at sa mga kapatid ko. Ako lang pinakamasayang prinsesa ngayon. Wow, ang yaman niyo naman. Ingit na ingit ako, buhay prinsesa. Yan ang pangarap ko. Ang ganda naman ng damit ng anak mo. Gusto ko rin sana ng damit na katulad sa kanya. Pwede din ako bili. O kaya kayo yung pera. Tignan natin. Hoy! Kami nagbihirap kaya sa'yo, kami para masama. Mga mahihirap talaga. Pwede mo akong insultuhin pero magbabayad ka. Bank account credited, $10,000. Sige, para sa pera, patatawarin ko na lang si Joseph. Din Mom! Saan halin kayo? Magbakasyon tayo! May pera na! Tara, tingnan natin yung resulta. Ate! Hello? Oh, Linda. Tara, tara! Bilis! Ito, basta 5631. Huwag ka magkakamali, ha? Sige, sige. Linda, anong sabi? May resulta na ba? Ang sabi dito, ang rango ko nasa top 50 buong probinsya. Maghintay lang daw ako. Yay! Linda, ang galing mo! Sabi ko na ako sila! Linda, nagkatotoo ang sinabi ng lola mo. Ang galing mo! Ngayon na ba? Pipindutin ko na yung search. Nancy, kaya mo yan. Good luck. Ay naku, pwede ba? Pakilina na lang. Pumasa ka! Oo, nakapasa ka, alam. Talaga? Mabuti na makasa ako. Pero munti ka na rin bumagsak. Kapag sa magandang eskwelahan, baka mahirapan ka. Papa, pasensya na. Dapat nag-aral pa ako ng maigi. Ah, huwag ka magkakulong si Nancy mag-isa. Sa pinagdaanan niya, nakakabilib na ganito pa rin ang score niya. Oo, nahirapan talaga siya. Ewan ko lang kung pumasa rin si Linda. Kung may kapamilya ako magiging top scorer tayo sa entrance exam, sigurado mas mapapansin ang headquarters ng subsidiary namin. Tara, tawagan natin si Linda. Total kapamilya pa rin naman siya. Tama si Papa. Nag-aalala rin ako sa kanya. Hello? Linda, nakita mo na ba? Ano, lumabas ka ba ng 700? Hindi ko alam. Hindi ko kasi hindi makita yung resulta. Ano? Paano hindi na makita? Siguro nagkaroon ng problem. Teka lang, hindi mo naman siguro nakalimutan yung Marco, di ba? Kaya ba ayaw lumabas ng score? Naku, Nancy. Sabi ko na nga ba? Walang magandang lalabas sa bibig mo. Teka, sino ka para sabihin sa kanya? Huwag mong sisisihin si Nancy dahil wala siyang kasalanan. Hindi na ako nagulat. Alam ko na nangyayari sa mga taong tulad mo sa mga importanteng exam. Laging sumasaklay. Pwede ba? Kung may sabi dito, kayo yun ang pamilya mo. Pero, Grabe ka! Linda, ano bang ginawa namin sa'yo para sabihin mo yan? Tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Linda! Isa sa pamilya niyo walang makaintindi. Kaya naman, hindi niyo talaga ako naiintindihan. Hindi niyo ba talaga alam ang ibig sabihin nun? Nasa top 50 ako na buong probinsya. Siguradong kusang awa ang grado ni Nancy. Kung pamilya ko talaga kayo, bakit mas matalino ako sa inyo? Anong sinabi mo? Linda, sa tingin mo ba posible na maging top scholar? Ayoko na kayong kausap ako nakawa ko sa inyo lahat. Grabe talaga. Nakuha mo yan? Ang galing mo talaga, Linda. Ano na naman ba? Linda, hello. Check mo na online. Lumabas na ang resulta. Ikaw ang top scorer sa Capital City. Hire ang interview mo. Linda, tignan mo sa labas. Ang daming reporter na naghihintay. Gusto ko makausap. Bakit ayaw mo mapakita? Magpapakita rin naman ako, pero hindi pa ngayon. Ha? Hihintayin ko yung tamang oras. Si Linda, ang interview ni Linda, siya ang top scholar ng Capital City. Hindi ako makapaniwala. Si Linda Walker, siya nga talaga ang naging top scholar. May entrance sa isang top scholar ng pamilya natin. Pinagpala talaga tayo. Hello? Linda, congratulations na. Proud talaga ako sa'yo. Yun lang ba? O may iba pa? Linda, sikat ka na ngayon sa internet. Bakit kaya rin hindi ako pinilig sa pag-interview ko kahit dito sa bahay? Hihintay ka namin dito. Para makita Buong mundo na ang pamilya natin nasa lahi ng pagiging makalino. Hinihintay ko lang na tumawag kayo. Sige, sasabihin ko na yung mga reporter para kasi. Papayag na ako sa interview, pero hindi sa bahay niyo. Dito dapat sa Brookshire. Linda, ano ba? Kapamilya ka pa rin namin. Kung may interview, dapat dito gagawin. Oo nga, Linda. Tsaka isa pa, top scholar ka ng Capital City. Bakit ka pupunta sa Brookshire?
para magpa-interview. Bale, hindi na kayo pupunta? Okay lang din. Ako na lang magpapa-interview dito mag-isa. Kayo bahala. Hindi, teka lang. Sige, gawin lang natin sa Brookside. Magpupunta ako ng Becky. Pupunta tayo sa Brookside mamaya. Bilis, maganda na kayo lahat. Mag-ipakay na kayo, dali. Pupunta tayo sa Brookside. Pa! Sumusobra naman siya. Mapapagod na kayo sa biyahe. Sa tingin ko, pinapahya niya lang ang pamilya natin. Tumigil ka na. At huwag mo sasabihin niya sa harap ni Linda. Bakit niyo ko sinisigawan? Nancy, hindi mo ba naiintindihan? Malaking karangalan sa pamilya na top scorer siya. Ano naman kung mabara tayo ng konti? Ngayon ka pa susumpungin? Wala ka talaga consideration. Ma! Tingnan mo si Papa! Nancy, gusto lang sulitin ng papa mo pagkakataon para ipakilala ang pamilya natin. Kung ano man yung problema mo, saka na natin pag-usapan. Sige na, mag-ibaki ka na. Hindi ako sasama! Kung ayaw mo, maiwan ka rito mag-isa. Ngayon lang din ako tinrato ng ganito. Si Linda may kasalanan ng lahat ng ko. Ngayon, sinisigawan niyo na ako dahil kay Linda! Nancy! Nancy! Ana, nasasaktan din ako. Sabihin mo nga, dahil ba hindi maganda ang grades ko, kaya hindi na nila ako mahal. Naging top scorer lang si Linda, pinapalitan ko rin ang mga papa sa kanya. Hindi yan totoo. Mahal ka pa rin namin. Iniisip lang kasi ni Papa ang bukan. Sabi ko na nga ba, matagal ko na rin namang alam. Mas matimbang si Linda kay Papa kaysa sa akin. Kahit yung kumpanya mas importante pa. Ikaw ba? Mawawala na rin ba magmamahal mo sa akin? Wala din ang mama at Papa. Hindi. Ano ka ba? Hindi ako titigil na mahalin ka. Para sa akin, ikaw ang pinaka-espesyal na tao. Alam mo, Charles, buti na lang nandiyan ka para sa akin. Nancy, mahal kita. Hindi lang kapatid na tinuro sa'yo, kundi Ang sama talaga ng hangin sa lugar na to. Mamaya bumili tayo ng air purifier. Ito na yung pinakamagandang hotel sa Brookside. Pwede na rin siguro. Natiri dito, ang karat sa paligid. Nakakainis. Kung may problema kayo, umuwi na kayo. Huwag kayong matumo. Uy, makinig ka sa akin! Tumigil ka nga. Bakit mo tinutulungan ang kapatid mo? Sandali. Linda, tama ka. Baka ngayon siya nabigla lang kami. Huwag ka na magalit. Linda, gusto mo bang tumagi sa akin mamaya? Marami akong mga ikikwento sa'yo. Totoo nga, kapag may nararating ka na, pakiramdam mo lahat na lang ng tao mabait. Huwag na lang, magkakaroon ako ng interview sa bahay ampunan. Agahan niyo na lang. Linda! Linda! Kumusta? Wala na lang sa loob. Mga bata, pasok na kayo. Nandiyan ang mga kuya niyo. Linda, nandito ka pala. Bakit? Ang formal niyo namang lahat. Linda, dahil mahalaga ka para sa amin. Bakit kaya hindi ka rin magbihis? Wala po akong damit na ganyan. Ibibili kita ngayon. O pwede mong i-deliver natin dito, di ba? Linda, ano ang size mo? Medium siya. Sa sapatos. Size 7 po siya. light green at purple. O kaya soft yellow, paborito ng Huwag na kulay. kayo mag-abala. Hindi na. Gusto ko tong kakaibang nangyayari ngayon. Gusto ko rin makita ng buong bansa na kahit nakadugo ko sila. Miss Walker, pwede na tayo magsimula. Teka, Linda! Bakit? May tapos ka. Pagbalik ka na lang muna. Hello? Saan siya pupunta? Magkano ba kayo maghihintay? Huwag ka mag-alala. Nandito naman kami. Alam ko si Linda. Pwede niyo na kami unahin. Sige po, simulan na po natin. Tara, please. Magandang araw sa mga taga-subaybay. Ako ang General Manager ng Lewis Group Branch. Lewis Manufacturing, magandang kalidad sa mababang halaga. Iyayaya namin kayo bumili ng stocks namin. Ang mga anak ko, malintado lahat. Ang panganay ko, sigurado nag-18 siya at kasali na rin siya sa negosyo. Ang pangalawa naman, mag-baby pa lang. Ako si Joseph Luis. Tandaan yung pangalan ko. Hindi kayo masisisi. At ang bunso man ako naman si Nancy, mahilig sa music, chess, calligraphy, at Pasensya na painting. po, puputulin ko lang kayo. Pwede ba mag-focus na kayo kay Linda Walker? Si Linda ba? Napakatalino niya. Magkasunduin talaga sila ni Nancy. Si Nancy din kasi napakalapit din talaga sa mga tao. Ini-interview lang, akala nila kung sino sila. Hindi ganun kadali kapag nasa spotlight ka. Linda, nandun na pala. Teka, hindi, sandali lang po. Kumusta kayo? Ako si Linda Walker. Alam mo ba, yung pamilya mo kanina? Ano pamilya? Simula pagkabata, ulila na siya. Tama siya, sampunan lumaki si Linda. Sila ang mga kaibigan ko sa ampunan. Sila ang tunay kong pamilya, pati na rin ang din namin. Hindi ko mangyayari kung hindi dahil sa kanila. Gusto ko rin sanang pasalamatan ng lola ko. Sila ang dahilan kung bakit mataas ang nakuha kong grado sa exam. Hindi mo man lang ba kami masasalamatan? Ano ba talagang ginagawa mo? Talaga? Iwanan ka sa akin. Yung top scholar pala ng Capital City galing sa ampunan. Kawawa naman. Ang sipag pa naman niya. Balitaan mo ba? Lumabas ang kwento niya. Kasama pa rin siya sa Lewis family. Ito, tignan mo. Walker pa rin ang apelido ng top scholar at sabi ng mga Lewis, hindi sila bias. Nabukin na rin yung babaeng yan na nakakapi sa klase at mga mahihira. Kasalanan to ni Papa. Bakit mo kasi siya nagpa-interview? Ayun tuloy, kinikriticize na tayo ng mga tao. Dun sa labas natin, ilang dosena na naghihintay. Hindi na ako kapunta sa grocery.
Narinig mo ba kung ano sinasabi nila? Bakit narato ako ng kapitalista? Wala mo pa mga kanila? Si Bata. Dahil sa nangyari, bumagsak ang stocks ng company. Umalis siya para si kasuhin ang sitwasyon. Siguro kabalik na rin yun. Gabayin niyo ako. Sana hindi ako mapansin ng mga lubulong ito. Sir, sandali lang po. Sandali lang po. Ano na sila kayo, sir? Wala niyo namang inabuso sa Linda? Hindi ito. Kaya mali po kayo. Sino ka ba? Oo nga, hindi ba bawat buti na tayo ginagaling mo dahil sa Berkshire? Honey, ano nangyari? Tawagin mo na si Linda ngayon para linawin yung mga chismis sa akin. Ilang beses ko na siyang tinawagan, pero mukhang bitak niya tayo lahat. Ah! Ina-expect ko na talaga ito, kaya congratulations sa'yo, top scholar. Thanks. Nakapili ka na ba ako sa mga mag-aaral? Gusto mo ba i-recommenda sa school ko para kami benefits? Sa Luminaria University ko talaga gusto. Hindi pa nagbabago. Bilib talaga ako sa kumpiyansa mo. Yung klase ka. Oo nga. Importante ang kumpiyansa sa sarili. Kahit na hindi ako mag-Luminara, sigurado akong sila ang lalapit sa akin. Dahil luminara na ang napili mo, dapat galingan mo magtago. Siguradong makakabuli ka ng mga recruiters sa ibang university. Hulaan mo kung nasan ako ngayon. Ito na po, Miss Walker. Kakahugas ko lang ng mga prutas. Sige po, kumain na kayo. Basta i-text niyo na lang ako kapag may kailangan kayo ulit. Salamat po, Miss Moore. Welcome po. Narinig mo yun? Nandito ako sa admissions office ng Luminara. Bago matapos yung application, mukhang hindi na siguro ko aalis sa presidential suite na to. Katulad ng determination ko sa exam, magtatagumpay ako sa lahat. Kung ganun, kukunin ko ang lahat mula sa pamilya ng mga Lupis. Teka lang, hindi naman siguro nila tayo papasukin, di ba? Hindi, huwag ka magkalala. Imposible yun. Anak, tingnan mo. Tingnan mo sa family pa. Nagpadala sila ng tao. Mabuti naman, siguro nandito sila para tulungan tayo sa problema. Mabuti na lang dumating kayo. Kung ano man ang kailangan kong gawin at aming tumulong, basta sabihin nyo lang sa akin. Magpagpulungan ka na lang. Kunin mo official seal, property certificates at lahat ng bagay na may kinalaman sa headquarters. Dalhin mo lahat sa akin. Pero, Ano gagawin niyo doon? Basta gawin niya na lang. Pag di niya binigay, mga tao ko mismo kukuha. Ikaw siguro si Nancy Lewis. Dahil sa mga inasan mo, ang Lewis family, napahiya talaga. Hindi na pwede maulit yun. Ikaw ang dahilan kung bakit nito problema. Kaya nagdesisyon ng headquarters na alisin ka na sa Lewis family. Kaya ko na rin ng dokumento. Pinaalis na ba talaga ako ng Lewis family? hindi na lang pwedeng gawin to. Hindi mo siya pwede paalisin. Oo nga, kapabigyan namin siya. Ikaw, pati ikaw. Tanggal ka na rin sa management. Kung hindi niyo tatanggapin, pwede na kayo bumalik sa Lewis family. Nasa sa inyo na ang desisyon. Pinabagdulan nila tayo lahat. Tapos na ang lahat. Yung bata pinanap ko. Mama! Honey! Mama! Sira na ang lahat. Lahat ng mga pinaghirapan ko. Pero honey, kahit na kinuha ng headquarters ang shares natin, nasa atin pa rin ang subsidiary. Basta't sama-sama lang tayo at patuloy na magtulungan. Sigurado malalagpasan natin to. Yung subsidiary pala. Oo, kung mamanage natin yan na maayos at makuha ang atensyon ng headquarters, pwede pa natin maayos to. Oo, tama ka. Mabuti na intindihan mo. Ito, uminom ka ng gamot. Si Nancy mukhang nabigla talaga. Pupuntahan ko lang siya. Sige. Kuya, bakit ginawa sa akin ng headquarters to? Hindi ko to kasalanan. Kasalanan ni Linda to. Nancy, ngayon tinakbil ka na. Mas magiging masaya ako. Ano? Kuya Charles, bawiin mo yan. Hindi yan totoo. Huwag mo akong tawagin kuya. Hindi ka na parte ng pamilya namin. Hindi mo na ako kapatid. Anong ibig mong sabihin? Ano ba to? Nancy, hindi ka talaga namin kapatid. Hindi ka namin kadugo. Pwede na tayo magsama. Ano to, Charles? Anong sinasabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Ano, sumagot ka! Nagbibiro ka lang, di ba? Sumagot ka! Hindi ako nagbibiro. Tumigil ka! Magkapatid kayong dalawa! Hindi ko siya kapatid. Hindi kami magkadugo. Si Linda ang tunay kong kapatid. Hindi ko tinatong kapatid si Nancy. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Bawiin mo yan kay Mama. Nancy, mahal na mahal kita. Hindi kita kapatid. Hindi kita kadugo. Pwede tayo magpakasal. Pwede tayo maging masaya. Tumahimik ka na! Lumayas ka dito! Simula ngayon, hindi na kayo magkikita! Layas! Ayoko! Ma! Pakinggan niyo naman ako! Hindi natin ka pamilya si Nancy. Bakit ba hindi mo na natanggapin yun? Walang hiya ka! Napakatahimik ka sa bahay na to. Tumigil ka! Ang ginagawa niyo to? Huwag ka mag-alala. Bago magsimula yung klase, gagala muna ako sa capital city. Ay, dapat ba pumunta muna ako sa museum o... Linda,
may sakit ako. Pwede mo ba akong bisitahin? Magpagaling kayo. Anak ko, minahal mo ba kami? May pakialam ka ba sa amin? Madam, tinawag ko na ba kayong mama? Kung pinrotektahan sana kita dati, baka hindi kayo nagkapalit. Madam, sa totoo lang, nagpapasalamat ako. Dahil sa kapabayaan niyo, napunta ako sa matinong pamilya. Kung kayo ang nagpalaki sa akin, baka natulad ako sa tatlong yun. Nangaapi ng walang laban at walang konsensya dahil rin sa kahirapan. Kaya ako naging determinado para magpatuloy lang sa buhay. Yun ang dahilan kung bakit ganito ako ngayon. Nancy, dapat ang pangalan mo. Yun ang totoo mong pangalan. Gusto mo ba yun na lang, ha? Linda, ang binigay na pangalan sa akin ng lola ko. Simbolo yun ng mga biyaya niya at mga pangarap. Hindi ka mapapalit. Wala ka mamanahin sa pamilya namin. Ito, Wala akong gustong malayan. Sa inyo na yung lahat. akala mo ba kayang kami papasahin? Hindi mo kayang lumis namin! Hindi kayo nakakasiguro. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko laban sa pamilya ng Luis dahil sa pagmamahal ni Lola. Bakit nakaupo ka dito mag-isa? Nancy, pinagtutulungan na tayo ng main family. Kapag nagpatuloy ito, pati branch office mawawala. Nancy, kahit hindi kita tunay na anak, alam mo, pinalaki kita na buhay prinsesa. Kahit nung pinakwil ka, pinatira pa rin kita sa bahay. Si Nancy Luis, kinasal na? Pero bakit naman sa matanda? Para sa kumpanya, pinasal siya ni Mr. Lewis sa mayamang byudo may anak. Sinubukan nga ni Joseph na pigilan ang engagement. Si Charles naman pumunta para pigilan ang kasal nila Nancy. Kaya yung mga tao ni Mr. Liu, ginangin yung mga panya. Nakakatakot naman. Buti na lang pinalaki ako ng lola ko ng mabait. Hayaan mo na nga sila. Kabubukas na ng studio. Bumalik ka na nga sa trabaho. Dali na! Ito na po, boss. Ma'am, wala pang reply. I-follow up niyo lang. Baka kaya pa pababae. Miss Walker, may meeting ka mamaya. I-cancel mo. May importante akong lakad. Miss Walker, ito po. Natapos ko nang ayusin to. Sisend ko na sa'yo. Miss Walker, ito ang kontrata ng Lewis family. Salamat. Mabuti na rating ka. Salamat talaga. Alam mo naman, yung company ko, magiging public na. Ibebenta mo ba yung Lewis Group? Makapunti mo ko tirahan kahit kaunti. Kung gusto mo maghintay ka pa, para tuluyan kayo mawala ng value, tsaka ka magmakaawa. Oo, sige. Sige. Linda, ang galing mo talaga. Sigurado kang ayaw mo makasyoso sa akin. Ang sagot ko dyan, hindi pa rin magbabago. Salamat. Hindi ko isusugal ang kinabukasan. Mas naaakit ako sa karera at kapangyarihan, hindi sa pag-ibig.